Verse 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. Yan po yung verse 1, 2, 3. Pagkatapos ito na po yung verse 4. Nasabi po doon, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Let's bow our heads. Thank you, Lord. Salamat po, Diyos. And we bring back to you all the praises, all the honor, and all the glory. And if in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ito po yung pangatlong series po natin na ating Stress Buster na ang sabi po diyan, God's Antidote for Dark Valleys. Tandaan natin ha, na ang verse po na pinagkuha natin, even though I walk through the valley of the shadow of death, no, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, no, they comfort me. Tandaan natin, sabi nga, bakit tayo dadaan sa ganitong, sabi nga po, ang Tagalog po rito yung madilim na lambak. Yung palang hill, burol. Pagkatapos, yung palang valley, lambak. Lambak. Yung palang mountain ay bundok. Diba? Lambakan. So, burol, lambak, pagkatapos, saka... Parang tirahan ng mga nuno sa punso lang pasigat. Hindi, ibig sabihin malit na bundok, papunta para sa malaking bundok. Okay. Sabi nga, ba't ba dumadaan tayo dito sa, sabi nga po, dito sa mga dark valleys na ito? Dark valleys ang tawag dito no? Ang sabi po doon, you have no depth to yourself, no? Tandaan ninyo ha, pinapahintulatan po tayo dumadaan sa mga ganitong sitwasyon, no? Dito sa mga ganitong mga madilim na, sabi nga po, kung baga sa kanya, madilim ito na parang iskinitang madilim yung mga dark valleys na ito na pinagdadaanan natin. Nasabi nga po, you'll have no depth to yourself, okay, no maturity, no? It takes good times and bad times to make a mature person, no? Ito yung nilagay natin sa Facebook natin. Life is a mixture of pain and pleasure, of victory and defeat, of success and failure, of mountain tops and of valleys. Kaya meron tayong tinatawag na ups and down, diba? Na kapag hindi po tayo dumadaan sa mga ganun, ay sabi nga, hindi po tayo matatawag na mature, no? Hindi po tayo uunlad sa ating, sabi nga po, sa kaunawaan bilang isang mga tinawag ng Diyos. At ngayon, sabi nga po, dito sa ating pag-aral, no, mapapansin po natin na nakalagay po dyan na mayroong mga tinatawag po na mga apat na bagay, no, na sabi nga po, yung mga lambak, mga valleys of calamity na makikita natin sa Joshua. Tapos sa Psalms naman, mayroon po mga valley of weeping, no? And then sa Hosea, valley of trouble. And then sa Hebrews is valley of darkness, deep darkness. At sabi nga, there are 5 facts, no? Makikita natin dito, meron pong mga 5 katotohanan na dapat natin makita, no, tungkol dito sa mga, sabi nga po, mga dark valleys na ito na siyang dapat pagdaanan ng mga sabi nga po, mga tinawag ng Diyos at mga hinuhubog ng Diyos at mga tinuturuan ng Diyos. 5 bagay po na katotohanan, no, siyang makita natin. Number 1, valleys are inevitable. Hindi po ito may iwasan. Sabi diyan, you're going to have difficulty, disappointment, discouragement in life. There will be times of suffering, sorrow, sickness, failure, and fatigue. And they are going to happen. Sabi ganun. They are a normal part of life. Tandaan natin. No, kaparte po ng buhay natin ang mga bagay na to. Kaya don't be surprised. Inhabitable? Inevitable. Hindi maiiwasan. Inevitable. I-N-N-E-V-I-T-A-B-L-E. I-N-E-V-I-T-A-B-L-E. Na siyang makikita po natin sa John chapter 16 verse 33. Na po ang sabi diyan? In this world you will have trouble. In this world, ang sabi po ng Panginoon, di ba? You will have trouble, no? Pero ang sabi po ng Panginoon diyan, be of good cheer, I have overcome the world. Ano po na sinabi pa ng Panginoon dyan na in this world, dito sa mundong ito, ay magkakaroon talaga kayo ng kabighatian, sabi ganun. Natandaan natin ang sabi po sa 1 John chapter 2 din, di ba? You are not in this world, sabi ganun, doon sa 1 John. Di ba? Kaya
kung tayo maliniliti dito sa mundong ito, sabi gano'n, abay talagang dadanasin natin lahat. Yung tatlong dinanas nila Adan sa si Eva, di ba? Lust of the flesh, of life, and then lust of the eye. Now, kaya ito po yung mga nararanasan natin dito. Now, kaya dito sa mga, sabi nga po, yung mga tukso ng kamundahan na to, talagang hindi nga tayo pwedeng umiwas doon sa mga bagay na siyang, sabi nga po, pinagdadaanan na lahat. So, valleys are inevitable. And then number 2, valleys are unpredictable. Predictable ang sa Tagalog? Di ba? Wag mong hindi mo alam. Hindi alam kung ano mangyayari. Ayan. Hindi alam kung ano mangyayari. Walang Ayan. kasiguraduhan. Hindi alam kung ano ang mangyayari. Parang kaya unpredictable. Hindi ka Ito nga po you can plan them or time them or schedule them. Valleys are always unexpected. They usually come at the worst time when you don't have time, when you are unprepared. Valleys come suddenly, they are unpredictable. At ito kung sakali mapapansin po ninyo sa buhay ninyo, di po ba? Katulad nga lang, kung sakali nag-aapura kayo, tapos pag-alis nyo sa bahay, di ba? May makakalimutan kayo, di ba? Pagkatapos, maupo na kayo kung saan-saan, di ba? No, kaya ito po yung mga unpredictable na nangyayari sa atin eh. Anyway, ang isang tawag po doon sa mga valleys ito po yung mga pagsubok na siyang sabi nga po at mga pamamaraan ng kalaban upang tayo po ay gusto niyang matisod sa buhay, no? No, kaya makita natin sa Jeremiah chapter 4 verse 20, ang sabi po doon, disaster follows disaster, no? The whole land lies in ruin, in an instant my tents are destroyed, my shelter falls in a moment. Now, kaya valleys are unpredictable. Hindi po natin matatimingan ito. Hindi ito natin may schedule. And then number 3 is valleys are impartial, no? Impartial. Ano pa yung sabihin ng impartial? Impartial. Wala pong pinipili. Wala pong pinipili. No one is immune to them. No one is insulated from pain and sorrow. Tandaan nyo, problems, trials, difficulties, disturbances, no, downtimes and depression, it doesn't mean that you are a bad person. Means that you are a person. Kung tao ka, talagang dadaanan at dadaanan mo ang mga bagay na ito. Problema, mga pagsubok, sabi nga po, mga kahirapan. Pagkatapos, it doesn't mean that you are an evil human being. It means you are a human being. Okay? They don't care how bad or how good you are. Ano nyo? Yung mga pinagdadaanan po, wala pong pinipili. Itong impartial ang tawag doon. Wala po siyang pinipili. Now, kahit makikita natin sa Matthew chapter 5 verse 45, ang sabi, Jesus said, it rains on the just and on the unjust. Nyo? Now, kahit walang pinipili. Remember, ito po ang tandaan ninyo, remember, this is not heaven. No, things are not perfect here and there are problems and difficulties. No? They are going to happen in life to good people and to Christians. Now, kaya ito po yung katotohanan, disasters and tragedies happen to all of us. Amen? So, it's impartial. Wala pong pinipili itong mga valleys na ito. Number 4, valleys are temporary. Temporary, ibig sabihin, ito po ay hindi panghabang buhay o kaya ito ay pangmatagalan, diba? Ito po ay, sabi nga po, ay temporary lang. Amen? They have an end to them. They don't last. They are not a permanent location. Now, kaya, ito nga po yung katotohanan na sinabi ni David Even though, ang sabi niya, di ba? Even though I walk through the valley, di ba? Even though, sabi niya, di ba? Okay, the valley is not something you stay in your entire life, no? It's something you go through. Now, kaya, katulad nito, pagsasakay tayo sa metro, di ba? Abay, kapag nandun tayo sa ibaba, sa ilalim, hindi naman panghabang buhay nandun tayo sa ilalim, di ba? At aakyat din tayo. Parang ganoon ang valley. Okay, dito makikita natin sa 1 Peter 1:6, no? Ang sabi diyan, there is a wonderful joy ahead even though the going is rough for a while down here. Ano nyo? Life is tough. Sabi nga, you're going to have it but it's only for a while. There's a wonderful joy ahead.
No, our troubles are short-lived, and there is an eternal glory which outweighs them all. No, they won't last. They will be short. But he says there is an eternal glory, and this is important. Tandaan nyo, pain can be productive. Okay? Pain can be productive. There will be a benefit for our problems if we respond to the right way. Nyo, magiging productive lang yung mga, sabi nga po, tinitiis natin yan kung nagre-respond po tayo dun sa tamang pag-respond dun sa mga dumarating na ganyan sa buhay natin. So, valleys are not temporary, and then the pinakalas, ito nga, valleys are purposeful. Purposeful. Meron pong, sabi nga po, na ituturo sa bawat isa sa atin. Purposeful, no? Purpose. They are with the purpose, sabi nga po. God has reason for taking you to the valleys, no? Whether it's doubt, depression, despair, or discouragement. He got a reason behind it. Tandaan nyo, ha? Kung nade-depress kayo, diba? Kung nade-despair kayo, kung nade-dishearten kayo, o kaya nade-discourage kayo, at sabi nga kanina ni Lucy, kung nade-discourage siya, syempre nga naman, kung wala kang nakikita. No? Magdedepende kasi tayo doon sa nafe-feel natin, di ba? Pero tandaan nyo, ha, hindi tayo magdedepende sa feelings natin eh. Amen. Amen? Saan tayo magdedepende? Panginoon. Yan, doon sa pangako ng Diyos sa buhay natin. So, kontra yung feelings natin eh. Di ba? Ang sabi nga, ano ang faith? Ano ang ibig sabihin ng faith? Sa chapter 11. Nakikita ba yan? Nafe-feel ba yan? Di ba? Faith is the substance of things hoped for. Kita nyo? Hino-hope natin, wala pa, di ba? Pero ebidensya ito ng mga bagay na darating, and the evidence of things not seen. Now, kaya sa isang Kristiyano po, ay huwag na huwag tayo magdepende po dun sa mga nararamdaman natin. Amen? Siguro, kapag sinuntok tayo, aaray lang tayo. Ouch. Diba? Suntokin mo rin. So, ito po, you are Joke, temporarily harassed with problem. No? Hinahabol kayo ng problema, sabi po rito. And there may be all kinds of trials, no? Ito po yung mga trials. There are financial valleys, relational valleys, emotional valleys, and all kinds of different trials. And this is no accident. It happens to prove your faith, no? The valleys are not just a freak of nature. No, hindi ito yung mga parang chamba-chamba lang na dumarating sa buhay natin. Kundi the valleys are God wants to build your faith in the valleys of life. Tandaan natin na we love to enjoy in the mountain tops, di ba? Na-enjoy natin kapag tayo ay nasa, di ba? Nasa blessing, na-bless tayo. Di ba? Pagkatapos sabi nga nun, but you don't build faith on the mountain tops. Tandaan nyo, ito po, tandaan nyo. You build faith in the valleys of life. When everything is going fine and great, you don't really need God. Di ba? Kapag lahat Nasa iyo na. Kapag lahat ay okay, di po ba? Di ba? Hindi na natin, parang hindi natin kailangan ang Diyos. Di ba? Okay. But when you come face to face with the dark valley, you get on your knees. Di ba? Maluhoy. Saka lang tayo iiyak, saka lang tayo talagang sabi nga po. Nasa sukdulan na. So faith is strengthened in the valleys, no? When you don't feel like serving and trusting God or praising God, that's where your faith is being tested. Okay, not in the good of times of life, but in the valleys. Tandaan nyo ha, doon sa apat po na nakita natin, di ba ba? Number one is, valleys are, sabi nga po, are inevitable, valleys are unpredictable, valleys are impartial, and valleys are temporary. And then yung number 5, valleys are purposeful. No? Dalawang bagay po yung makikita natin dito, that every problem has a purpose, and then faith is built in the valley of life. Amen. Kita nyo, na kahit kung titignan po natin, ano ba yung kahalagahan ng mga ito? Ngayon pala, di ba? Merong layunin ng Diyos, no? They have a purpose. God can teach you character. He wants to change you and to mature you. Kita nyo, pagkatapos, faith is built in the valleys of life. Walang pagkakaiba ito eh. Di ba sa mga bata na walang pakialam sa buhay, di ba? At kung mga sabi nga, bibigyan na agad sa kanila. Kita nyo?
Pagkatapos, yung buhay nila napakasimple, di ba? Pero kung sakaling yung nga, lumalaki ka na, di ba, nagmamature ka na, ito mo, kakambal mo na ang mga problema. Di ba? At bakit? Dahil kasi, this is the fact of life. Ito yung talagang buhay. Dadaan at dadaan ka dyan. Dahil kasi talagang iyan ang talagang buhay na nakasadya para sa'yo. God wants to build your character. Ito. Faith is built in the valleys of life, no? At ang purpose po rito ng Diyos, no, God wants to build your character. Ito, tandaan nyo, ha? He is far more interested in your character than in your comfort or in your convenience. Nagets ba natin yon? Isa pa. Mas na mahalaga sa Kanya na may build up yung character ninyo Amen. kaysa sa you live in comfort and in your convenience. Amen. Amen. Mas mahalaga sa Kanya yun. No? Pagkatapos, sabi nga po dito, God's goal in life, in your life, is not just to make life comfortable with you. No? He wants to build character. Amen? But He's more interested, ito, in your holiness than in your happiness. At bakit? Because holiness lasts, but happiness doesn't. At ito, atin na, happiness comes from holiness, di ba? Nakita ba ninyo? Di ba? Ang happiness kasi na natututunan natin sa mundong ito happiness pagkatapos kinabukasan hangover, di ba? So hindi yun ang happiness na tunay, di ba? Ang happiness na tunay ay talagang naglalas, di po ba? Yung naglalas sa iyo kinabukasan nandiyan pa, May kapayapaan. di ba? Tapos nagpapalakas pa sa iyo. So ano po ang purpose ng Diyos doon? He wants you to make like Jesus Christ, no? Kung He is after your character, He wants to make you like Jesus Christ. God is going to make you like Jesus. He's going to take you through all the circumstances of life that Jesus took nung nandito siya. At sabi nga po, nung nagsuffer ang Diyos, di ba, ang Panginoon, was Jesus exempted from some suffering? Na-exempt ba siya doon sa suffering niya? Doon sa loneliness niya? Doon sa discourage niya? Doon sa na-misunderstood siya? Doon sa namalayan siya? Na-criticize o na-unjustly, di ba? Judge siya? Hindi, di ba? So ito nga ang tanong, what makes you think you're indifferent? Going to go through valleys. God wants to build character in your life. It's not by accident, no? Does God cause accidents and tragedies? No? Matapos sabi niya, hindi siya may kagawa nun. But God can use accidents and tragedies for good. Diba? Sabi nga po doon sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. Absolutely, He can use even the evil done to us by others, turn it around and bring good out of it by building character in us. Di ba? Katulad na nga lang po yung nangyari kay Nick Bujibic, di ba? Hindi lang balis yung dumating sa kanya, kundi talagang putol ang nangyari sa kanya Pero tingnan nyo, ano ang naging paninindigan niya, di ba? Ano ang nagamit ng Diyos, di po ba? Yung pananampalataya na nakapagbigay ng kalakasan sa lahat ng mga taong katulad niya. Amen? So, what do you do when you go through the dark valleys? Ito po yung maging sagot. Ito yung antidote na siyang pinapag-aralan natin. No? At bakit meron, sabi nga po, meron mga antidote dahil kasi nga, sabi nga po, yung 5 bagay na siyang, sabi nga po, napag-aralan natin. Amen? So, what do you do when you go to dark valleys? David said, I will fear no evil for you are with me. No? Ito po yung sabi ni David doon. Your rod and your staff, they comfort me. Number 1, ang gagawin mo? Refuse to be discouraged. Refuse to be discouraged. Ang sabi po ni David dyan, I will fear no evil. I will fear no evil. Ang sabi niya dan, I walk not run through it, or I panic and run the other way around, no? To walk means calmly, deliberately make steps through the valley. David says, I'm not going to be afraid. I will calmly walk through the valley. Tandaan niyo kaya nga ito po yung pag-resolve sa mga problema Sabi nga, you can go around the valley. No, you can go around, you can go under the valley, you can go over the valley, no? You can only go through the valley.
Okay, ito po yung pagre-resolve sa atin sa problema. Hindi pwede natin takasan. Okay, hindi natin pa iikot-ikutin, di ba? Kundi talagang sabi nga po, head on. Sasalungat mo yung problema. Okay? You can only go to the valley, and here he says, no? I will fear no evil, no? Ano po yung makikita natin doon? Will implies a choice. Di ba? I will, sabi niya, di ba? Gagawin ko. I will. Ba? It implies an act of volition and the decision. I will not be afraid. Kita nyo? If you are discouraged this morning, ito po ang tandaan ninyo. If you are discouraged this morning, it's because you're choosing to be discouraged. Kita mo? Winil mo eh. Kita nyo yung choice na pakahalaga? Diba? Kung ginamit mo yung luwang pagkatao mo, abay talagang hindi nagwiwil ito. Bahala na. Diba? Tapos kawawa naman ako. Pero kung bagong pagkatao mo, ang sabi niya, nasa akin ang Diyos. Diba? Greater is He who is in me than He is in the world. Nakita niyo yung will ng bagong pagkatao natin? Yes. I don't have to know your problems. You're choosing to be discouraged. No, discouragement is always a choice. Always a choice. And you don't have to choose to be discouraged, but you're choosing to think discouraging thoughts. No? Kaya ka nakadi-discourage kasi nag-will ka doon sa lumang pagkatao mo. No? Kaya ang iniisip niya, abay, yung mga bagay nga talaga na mga panghihina sa'yo. Okay? Sabi niya, you're choosing to look at all the negatives. You're choosing not to look at Christ and all the positive things. No, you're looking at all the negatives. And that's choice. You can choose to change that too. You know? How do I choose not to be discouraged? By focusing on God's power rather than your problem. Sino ba nagsabi nito? Di ba yung isang boksingero, di ba? Ang sabi ni Pacquiao, di ba? Huwag mong sabihin sa Diyos na meron kang malaking problema. Diba? Bagkus sabihin mo sa napakalit na problema, meron kang malaking Diyos. Nakita nyo yung choice na sabi nga po, na sinabi ni Pacquiao. Okay? Huwag kang magsabi dun sa Diyos na meron kang malaking problema. Maliliit ang problema na yan compared sa Diyos. Okay? Nakukita itong pangako ng Diyos. Sabi niya sa Colossians 1:11, God will strengthen you with His own great power so that you will not give up when troubles come, but you will be patient. Yan, yung memory verse yun ni Ronald. Oh? You will be patient, di ba? God will strengthen you with His own power so that you will not give up when troubles come. Okay, so sabi nga po, the difference is not what you're focusing on. You need to focus not on your circumstances but on Christ. Not on the situation, but on the Savior. No? Not on your problem, but on the power of God. Tandaan nyo human energy runs out. Ang self-effort po ay may hanggangan. No? After a trial of certain length of time, you don't have any energy left. No stamina. Human endurance has an end to it. It runs out. Mauubusan at mauubusan ka. And then in the valleys of life, you need a power source bigger than yourself. Amen? So, hindi yung self-effort, kundi it's God effort. Now, kahit ito po yung katotohanan doon sa sinabi sa Hosea, it's not by might, nor by power, but my spirit, saith the Lord. Okay, number 2. So, ang number 1, sabi niya, refuse to be discouraged. O kaya, to be intimidated, no? And then number 2 is remember that God is with you, with me. Sabi po ni David doon, for you will be with me. Diba? Ang sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod, your staff, they comfort me. So, remember that God is with you. Every moment, God promises His power in the valley. You know, His promises His power in the valley, and His promises His presence in you every way. You know, you will never go through a valley in life by yourself. You will never go through a valley of dark day alone. God has said, "I will be with you." Na sabi po niya sa Isaiah 43:2,
Sabi niya, when you go through deep waters and great trouble, I will be with you. Ito po yung kanta na sabi niya, maski man ako'y hindi ako malulunod, di ba? Yung kanta na ganun. Dito po hinango yun, di ba? Na nasa apoy, hindi ako masusunog, di ba? Dito po hinango yun. When you go through deep waters and great trouble, I will be with you. When you go to the rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fires of pressure, you will not burn up. The flames will not consume you up. Dito po hinango yung kanta na yun. So God says, there's nothing to fear when Jesus is near. Tandaan nyo, ito po ang dapat natin tandaan. God does not set up in heaven looking down on you saying, I sure hope they can make it. Hindi po ganito yung ginagawa niya. Ang sabi niya, He is there with you. He is there with you. Tandaan niyo kung ang sabi natin ng Diyos, nasa kanan kamay ng Diyos, di ba akala natin tinitignan lang tayo ng Diyos dito. Hindi po ganun. Di ba? Kasama po natin ang Diyos. Di po ba? Yes. Now, kaya nga nasasabi natin, greater is He who is in me than he who is in the world. At ang sabi niya, you are the temple of the Holy Spirit. Nakita niyo, kung nasa niyo ang Banal Espiritu, amen, kasama niyo siya, with you in the valley, walking with you hand in hand, God says, I will lead you through this. At tingnan niyo yung change of word dito sa verse na ito. Sa unang 1 and 2 verse, di ba? Ang sabi niya doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Di po ba sabi niya? The Lord is my shepherd. Pinapatungkol ito doon sa third person, di ba? Tinutukoy niya ang Diyos dito, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Pero alam niyo, tingnan niyo pagdating po doon sa doon sa verse 4 na yan, ano pa ang sabi niya? Even though I walk to the valley of death, di ba? Hindi na sinabi na He is, di ba? Hindi di ba? You are with me. Your rod and your staff, you comfort me. Kita niyo yung pag-change nung second to third person, di ba? Nakita niyo? Nagpapatungkol siya sa Diyos doon sa una, pero ngayon, nung nandun na siya sa problema, di ba? Kinakausap na niya ang Diyos. Nakita niyo yung change of word yan? Ang sabi niya, all of a sudden, the ultimate becomes the intimate. When I am going through the valley, I don't want to talk about God. I want to talk to God. Patapos, ibig sabihin, ito po yung ibig sabihin ng yung relihiyon sa relasyon. Diba? Katulad niyan sa mga pinanggalingan natin, di ba? Akala natin ang relihiyon ang nakakapagligtas. Pero nung naging intimate yung paniniwala natin sa kanya, hindi lang yung kaligtasan natin, kundi yung pati yung provision natin sa kinalalagyan natin ay nandidiyan. Ano nyo? Pansinin nyo di ba, nung tayo po ay nandun sa kabila, hindi naman natin alam na ang Diyos sumasagot sa panalangin. Hindi naman natin alam na ang Diyos pati yung pag-alis natin sa bahay, hinihingi natin ng panalangin. Nakita nyo yung pagkakaiba doon sa religiyon sa kasi relasyon? Malaki. Naging intimate yung relasyon ninyo. Hindi katulad noon, sabi nga po, para bang umaasa lang tayo kapag nasa simbahan na tayo. Umaasa lang tayo kapag mayroong mga pari na siyang nagsasabi sa atin. Amen? Any mature believer will tell you that at times they have been closest to God were in those face-to-face encounters, and that happens only in valleys. Okay, when you are in the valley and you're spent, and you're depleted, perplexed in despair, and you're talking directly to God, it becomes real. And God says, I am with you. You are not in this by yourself. Nagiging personal ang kanyang pakikipag-relasyon sa atin kapag tumarating. Kaya ito po yung katotohanan nung binasa ko nung last week natin, yung footprints in the sun. Nagrereklamo siya sabi gano'n, nung kasama kita, pagkatapos nung may problema na ako, wala na yung bakas mo dun sa lupa. At yun pala, sabi nga, pangko na siya. Amen? So, okay, so number 3. Number 3, I rely on God's protection and guidance. I rely on God's protection and guidance. At sa papaanong paraan, ang sabi doon, ba, for Protection and guidance. Ang sabi niya, your rod and your staff, they comfort me.
David reminds himself that God's rod and staff comfort him. A rod was basically about 2 foot long. At the end of it was a heavy knot. Alam ba ninyo yung rod? Yung rod, alam ba ninyo? Kay Moses. Ayan. Yung ginamit po ni David doon sa pagpatay niya kay Goliath. Yun po yung rod. Sa road. Yung Yung anong pato ay yung yung ginamit ni David, yung pinagpatay niya. tirador. Yung sling. Sling siya. Oh, yun. Hindi. No. Ayan, so yun ang rod. Ano yung? No? Ano yan? Hawakan mo. Yung may taling ka na sa isa. Oo nga, oh. Yung nga, yung ginamit ni David nga kay Goliath. Parang tirador Oh. na. Yun nga. Parang tira Ayan. pero Stick naman yun, oo. hindi ganyan. Meron. Tawag niya isa. So kung titingnan ninyo, ito po yung mga ginagamit ng Diyos upang tayo ay mabigyan ng proteksyon, di ba? At nakita natin yung example nga ni David, na yun ang ginamit ni David kay Goliath. At hindi naman espada, kundi sabi nga, ginamit lang yan nung napatayin na niya yung si Goliath. So ito po yung mga protection na dapat na titignan natin, no? Sabi nga, I must rely on God's protection and guidance, no? God is saying, when you go to rebel, I'm defending you, I'm protecting you, the rod of God will protect you. While you're fighting for your life in that depression, ito ang tandaan nyo, ha? God is fighting with you. Amen. No? So, if you are fighting in your life, doon sa discouragement, doon sa, sabi nga po, doon sa mga insecurities natin, kasi ito yung mga pinaglalabanan natin sa buhay dito, eh. Insecurities, pagkatapos, saka yung mga sufferings, pagkatapos, saka yung mga trials, mga temptations, no? Hindi ka lang mag-isa. Itong sinasabi po rito, eh. God is fighting with you. He is your defender and protector. That's what the rod represents. And then, hindi pa lang po yung rod ang kanyang ginagamit, kundi, sabi nga po, yung staff pa rin niya, no? Staff was a long stick with a crook at the end of it. The shepherd uses his staff to guide and comfort. He will use this staff to draw the sheep in close to him. You go to the valley of life, the scary parts are the shadows. Kaya, ito pa, titignan natin ang katotohanan tungkol dun sa mga shadows of life. So, nakita natin yung rod and staff ang pantulong niya sa atin, no? Ito pa yung katotohanan dun sa, sabi nga po, yung protection saka direction na binibigay sa atin ng Diyos. Tandaan nyo, yung staff, hindi lang po ito yung panggamit lang sa, sabi nga, pagdadirect sa inyo. Ito rin kung minsan pagpapalo rin sa inyo yung staff, ha, tandaan niyo, ha, nangyayari ito, no? Kaya kaparte yan, pag-guide na sa atin. Hindi lang tayo ginaguide, kundi sabi nga po, medyo tinatapik-tapik din tayo sa kanyang staff. Amen? Pero ito po ang katotohanan tungkol dito sa dark valleys. Ang sabi po, when you go to the valleys of life, the scary parts are the shadows. Di ba? The shadows. Ba? David said, when I walk to the valley of the shadow of death. Ano sabi niyan? I will not fear. Okay, pero sabi niyan, to the valley of the shadow of death, no? He didn't walk through the valley of death. Nakita ba ninyo yan? Lumalakad siya dun sa shadow of the valley of death. Hindi siya lumalakad dun sa valley of death. Shadow lang yung dinadaanan niya. Anino lang. Nakita ba ninyo? Reflection. Na kung titignan natin yung mga nangyayari sa atin, yung mga sitwasyon, alam nyo, mga anino lang yan. Eh. Ito po yung katotohanan doon. Eh. Diba? Di ba napakaliwanag? Di ba? When I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Yes. At bakit nasabi ito ni David? Bakit hindi ka dapat matakot? That there are three important things about shadows. No? Yung mga anino. Ano ba yung mga katotohanan tungkol sa mga shadows na ito? Kasi pinag-uusapan natin dito, hindi yung valley of death, ha? Shadow of the valley of death. Shadow lang. Anino lang ito. Reflection. So, hindi tayo doon sa talagang, di ba? Doon sa anino lang. What are the three important things about shadows? No? Number one, shadows are always bigger than the reality. Tandaan niyo? O katulad nga nito itong punong kahoy na ito, di ba? Kita nyo, napakalaki, napakalawak, pero titingnan natin napakakunti yung, di ba? Pagkatapos kapag yung tama ng liwanag doon sa isang bagay, di ba? At lalo kapag pa-side view ganyan, akala mo napakalaki yung
Para yung mga... Di ba? Pinupuntirya niya. So ito po, shadows are always bigger than reality. So ano ibig sabihin nito? Fear is always greater than the actual problem. Amen. Nakita ba ninyo kung nagkakaroon kayo ng problema? Yung takot. Di ba? Pinapalaki yan, pinapalaki ng kaba ninyo, Ang takot. ng takot ninyo. Pero kung titignan mo naman, napaka-konti-konting problema, di ba? Kasi walang pagkakaiba ito eh, dun sa balita eh. Nung sinabi lang na kinagat yung kamay, ba nung pumunta dun sa kaliwa, sa kabila, kinagat na pala yung kalahati. Tapos dun sa, kinagat na pala ng buo. Nakita nyo? Parang sa bahay. Ganon kasi eh, di ba? Ganon kasi yung ka-creative yung natin, kaisipan natin. Ganon. Sa barrio. Ano yun? Pinapalaki po ito nung kaba. No? At nung mga negatibong mga, sabi nga po, mga suggestions natin. And then number 2, ito ang katotohanan, dapat nyo makita. Shadows cannot hurt you. Shadows cannot hurt you. Okay, number 1, shadows are always bigger than reality. And then number 2, shadows cannot hurt you. No? Hurt you. Hurt you. Hindi kayo masasaktan. Ng anino. Lang yun. Ito po ang katotohanan dito. Ito ang katotohanan. There is a difference between the shadow of a truck and the truck itself. Di po ba? Nakita nyo? Shadows are images without substance. They cannot hurt you. Amen. They cannot hurt you. Okay? They can scare you, but they cannot hurt you. Amen. Nakita nyo? Kapag pinairal mo yung emosyon mo, di ba? Yung emosyon kasi yung dumadali sa atin eh. May nakita lang tayo na ganyan, tapos nag-react na yung emosyon natin. Pero yung pala, di ba? Anino lang naman pala. Di ba? Ito po yung sinasabi rito. No? Sabi nga, they can scare you, but they cannot hurt you. They are just shadows. Oh? They are just shadows. Anino lang yan. So, number 1, shadows are always bigger than reality. Number 2, shadows cannot hurt you. And then number 3, there is no shadow without light somewhere. Yes. Amen. Nakita niyo yung katotohanan na yun? Amen. There is no shadow. Without light somewhere. Oo nga. Nagkakaroon lang ng shadow dahil kasi may maliwanag na Oo siyang nga. nagliwanag Amen. sa kanya. Di ba pagka nagdidilim ang langit, wala no? Oo. Na? Wala. Amen. So ano po ibig sabihin nito? Ito po ang katotohanan dapat natin makita rito. When you're going through a dark valley, you think the sun has stopped shining, and then you think that God is dead, no? I'm all alone. You can see at all and you think you're in total darkness. At bakit ganun? Okay. But anytime there's a shadow, it means there is a light somewhere. When you're afraid, okay, kung natatakot kayo, ito po ang ito ang dapat nandun na. When you are afraid, don't look at the shadow. Turn in the exact opposite direction and look at the light. The shadow falls behind you. Punta ka doon sa gitna. Kaliwanag. Ano po ang dapat makita rito? Di ba? Ang sabi po sa Hebrews chapter 4:12. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Siya po ang liwanag, di ba? Ang sabi ng Panginoon, I am the light of the world, di ba? Ito po kasi ang nangyari. When you look at Him, you cannot be afraid at all. The other shadows around you, they fall behind you. If you look at the world, you'll be distressed. Nakita nyo? Amen. If you look at the world, you'll be distressed. If you look within, okay, if you look within, you will be depressed. Okay? And if you look at Christ, you will be at rest. At stress. Amen. Okay, ulitin ko. Amen. If you look at the world, you'll be distressed, no? If you look within, you'll be depressed. And if you look at Christ, you will be at rest. At rest. At stress. At sa pamanong paraan yan, it's your choice. Amen. It's your choice. Choice mo yan. Kung gusto mo tumingin sa shadow, o kaya kung gusto mo doon sa kung saan nagliliwanag doon sa shadow, di ba? But if you look at So it's your choice. No? It depends on what you're looking at. Turn your eyes upon Jesus. Don't look at the shadow. When you're walking to the valley, look at the light. Look at the light. Okay, ito po yung katotohanan sa Psalms 34 verse 16 and 19. The good man does not escape all troubles. He has them too. But the Lord
helps him in each and every one. Christians go to ballet just like everybody does. Ito po yung katotohanan na siya napag-aralan natin. Christians have disappointment. Christians get sick. Christians experience tragedies, no? Christians lose loved ones. Christians have financial problems. Sino ba ang walang problema dito sa financial? Lahat tayo meron, di ba? Amen. God's people have family problems, no? Believers go to the valleys just like everybody does. But there is a difference, and it's a big difference. Yeah. The difference is that while believers and non-believers go through the same valleys of life, the difference for the Christian is not the absence of the shadow, no, but the presence of the shepherd. Because God is with you. Ulit na naman kay Kuya Eddie. Yan na naman. Wala siyang video eh. Ang sabi niya sabi ganun. Wala siyang Yan video. yung sinubaybay. Alam nyo, ito po talaga katotohanan sa buhay ng isang tao. Ang sabi niya, I have been walking to the dark valley for the last years, no? I'm still not yet through it, but I believe God is guiding me step by step. From the time I was in the 5th grade, I was always teased just about book report time, about public speaking. In school, I always hung around high achievers and always teased about being quiet and shy. Nothing seemed easy for me. Years later, I realized I was dyslexic. Ito yung dyslexic, yung para bang utal na magsalita, no? Yung pananalita niya. Oh. My mind processes things differently than most people. I always felt I was different from my peers, and I always wanted a different family. This lonely shadow of darkness started then for me. In the years to follow, I opened up verbally through partying and socializing. In 1980, I started a local contracting firm which grew by leaps and bounds. But my partying and alcohol caught up with me in 1986. I was involved in an alcohol-related accident and almost killed someone. I shared very little of my pain. I was too embarrassed and devastated. I took the walk along through the valley. No God, no friends, and I shared very little with my family. In 1988, I again began looking for answers in all the wrong places. I was in psychic office in Laguna Beach. After several sessions, she told me I needed to find a church. I began attending a church regularly and began growing out of the darkness little by little. I gave my life to Jesus Christ. In 1990, I married a beautiful bride and was on top of the world. I had my God, my beautiful wife, a wonderful family, a thriving business, a beautiful home in Mission Viejo. I had a Mercedes in the driveway. I had it all. Or did I? About a year ago, every aspect of my life seemed to be falling apart. First, I began to notice changes in my relationship with my wife. I sensed that our marriage was collapsing. But the harder I tried, the more my wife pulls away. I prayed for a miracle to happen. This past December, my wife moved out of our home. She simply said she didn't want to be married anymore. My heart was broken. What makes my body so painful is the helplessness feeling that you can do nothing about it. And a few weeks later, my business was losing money at the rate of $1,000 a day. Where was my God when I needed Him? I felt like I was being dangled over the cliff, and God was saying, it's okay. Trust me, let go. I will trust you. Since things were beyond my control anyway, I did let go. I gave all my worries to God, and God was there. He started guiding me through the dark valleys step by step. I realized I didn't need to know where He was going, but that God was guiding me. I joined a small group at our church, for separated men. The purpose of the group is not to complain or have a pity party, but to focus on becoming the men God wants us to be. We ask ourselves, what does God want us to do right now in this situation? God has used our group to remind me He will guide me if I will just listen to Him. Through fellowship with these men, I have shared my pain, my tears, heart to a level of honesty and intimacy I have never dreamed about. Jesus said, the truth will set you free. The miracle is that God is taking this macho man and transforming me into a tender, loving, godly man. And with God's help, I'm now trying to walk the talk
with integrity in all areas of my life. I slip and stumble and fall, but I know God is there to pick me up and dust me off. I'm still walking through my valley, but in the middle of it, I have a joy and peace as never before. Let's bow our heads. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you, O God. Salamat, O Diyos, sa mga valleys of death, O God.